Breaking news mga kababayan. Nako po, Kiko Barsaga na congressman ng Cavite. Binanatan po si Sandro Marcos ni Real Talk. At ito naman si Congressman Janet Garin. Nagalit. Bakit kaya mga kababayan? Tila sinapak. Parang sinapak ginanon natabig yung cellphone mga kababayan. So ito po. Ito pong ginawa ni Kiko Barsaga. Nilapitan po itong si Sandro Marcos. Ni-real talk niya. Kasi 'di ba sa Blue Ribbon Committee ng Itbulaga, walang nangyayari. Tila nakalimutan na nila si Martin Tambaloslos. Ngayon si Kiko Barsaga, tinanong, "Hello Sandro, kumusta na yung tito mo? Kumusta na yung kaso ng tito mo Martin?" Nakasimangot. Biglang nag-iba yung itsura ni Sandro. Kumbaga hindi siya pinansin. Ito naman si Congressman Garin, si Janet ng Iloilo. Biglang humarang po sa video. Abay nagalit. Mga kababayan na akala po ni Janet Garin sa kanya po nakatutok yung cellphone ni Kiko Barsaga. Kaya ngayon nagalit po itong si Garin. Tapos sabi ni Kiko Barsaga, "Sorry kong Garin ha. Dapat pala pera yun para happy ka." Mga kababayan, real talk no. Nakita nyo mga kababayan, kahit ganito itong si Kiko Barsaga, nang real talk ito. Mga kababayan, kahit sabihin nila may sinto-sinto, may sapak, mas okay na yung ganyan mga kababayan kaysa nangungurakot. 'Di ba? Nakita nyo naman ang Blue Ribbon Committee. Puro Bryce Hernandez, Diskaya. Yung Diskaya, yung kinakanta, hindi po pinapansin ni Tito Soto at Ping Lacson. Baliwala sa kanila, pero pagka kay Bryce Hernandez, mga senador ang sinasabi, ang sisipag. Napaka-active nila, pero pag dito sa kay Diskaya, nako po mga kababayan, no pansin. So ngayon, back to Kiko Barsaga, mga kababayan. Ito po ang video, panoorin nyo. Nako, magugulat kay Kiko Barsaga. Magaling po ito, idol ko ito. Ito po, si Kiko, ng real talk na naman. O, nakita nyo po, binalkag ni Janet Garin itong si Kiko Barsaga. Hindi naman siya yung binibidyuhan Ba't kayo magagalit? Wala namang ginagawang masama yan si Kiko Barsaga. Aba, binibidyo lang naman kayo. Ba't kayo nagagalit? Ngayon, ang sabi ni Kiko Barsaga, mga kababayan, sabi ni Kiko, "Sorry kong Garin, dapat pala pera yun para happy ka." Sabi naman ni he was poking his phone on my face. Hindi naman ikaw yung naka-block ka kasi. Humarang ka, hindi naman ikaw yung umuotya pera ka. O, ito po yung mga comment, mga kababayan. So, sabi po ng mga komento, ito po, "Yan ang mangbabatas na parang may tama." O, tingnan nyo. Okay na yung ganito kaysa magnanakaw.
kaysa nang bubudol. Sabi naman ni Nestor Valencia, yan daw yung tama. Namang babatas. Na may tama. Mga kababayan, sabi ni, sorry kong garin ha, dapat pala pera yon para hindi ka galit. Para happy ka. Nako, hindi dapat naging kongresista yan. Kung ganyan, obvious may problema sa pag-iisip. Anong gusto nyong congressman? Magnanakaw. Etong si Kiko Barsaga, po ito matinong politiko ito Parang parang Marcoleta ito, na may paninindigan. Anong aasahan sa inyo? Basta buwang kakampihan ninyo ang dapat dyan kay Barsagang yan, doon sa mental, sabi ni Cherry Holgado. Holgado. Alam nyo, paninira nyo lang ito kay Kiko Barsaga. Kasi nga, ayaw nyo yung mga pinagagawa nyo. Liar ka talaga. Sabi na ni Brenda ang Garin. May video, kitang-kita. Hinarang mo. Dahil di naman ikaw ang purpose niya. Tignan mo. Si Garin, hindi naman siya yung purpose ni ni Kiko Barsaga dito Ang inano niya si Sandro. Ba't ikaw yung nagagalit? Hindi naman ikaw yung pinunta ni Kiko. Ba't nagagalit ka? Ginanon sinalpak niya yung cellphone He poking my face. He poking his phone. In my face or on my face. Nagalit naman si Garin. Sabi naman ni sorry Miss Garin sana pera na lang para hindi ka galit, para happy ka. Real talk. Parang walang pinag-aralan, babate. Mga hamak lang pala. Akala niya matutuwa ang mga nakakita ng video, tapos parang bata nagsasalita na nagalit daw. Anong tawag doon? Galit Bakit? Pag nare-real talk kayo, galit kayo. Pero pagka kakampi sa inyo, tuwang-tuwa kayo. Sabi nga ni Kiko, sana pera na lang para di ka galit, para happy ka. May sayad talaga. Daming basher Daming kakampi ng mga buhaya dito Sabi ni Marina, hayop ang ugali nitong Kiko Barsaga na ito. Puro nang iinsulto ang lumalabas sa bunganga niya. No breeding at all. Kasi nga, pag ayaw nyo po, yung isang politiko na nagsasabi ng totoo, galit kayo. Pinagkakaisahan nyo. Tignan nyo si Marcoleta. Tinanggal sa pagka Blue Ribbon Committee. Ngayon, pinagkakaisahan ni Tito Soto. Pinagkakaisahan ni Ping Lacson. Yung Tulfo Brothers na wala namang alam. Itong si Dalo Bender. Na nakalimutan niya yung mga sinumpaan niya na igagalang ang batas sa alinmang panuntunan. Ngayon, we need to bend the law daw. Sometimes, we need to bend the law to please the people. Ano ba yan? Erwin Tulfo. Kinampihan mo lang si Boyeng Rimulya, wala ka namang alam. Kahit saan nyo dalhin yan, maling-mali kayo. Tignan nyo po mga kababayan, buti na lang nanalo itong si Senador Marcoleta. Abogado ito. Sasabihin nyo, kakampihan si Diskaya para sa personal na interes. Ipinaliwanag na yan. Sabi pa ni Ping Lacson, why you're very protective with the Diskaya? Hindi ko pinagtatanggol ang mga Diskaya. Buti na lang sinabi mo yan. I'm just follow the rules of law. Diba? Yung restitution kasi, gusto nila
yung mga pera ng mga diskaya na allegedly ninakaw po sa gobyerno sa flood control issue, i-restore muna nila. Ibalik muna na sa gobyerno. Nag-a-apply pa lang ito, mga kababayan, na sa WPP, sa Witness Protection Program, na wala naman sa requisite ng batas na i-restore mo muna yung mga kayamanan. Siguro pwede, after mo na makakapag-apply ng WPP ang Diskaya spouses sa ito, pwedeng pag-usapan, di ba mga kababayan? Itong mga, alam nyo, ng mga bending the law, yun muna daw, to please the people. Ito sinasabi ni Kumag, yung Kumag na, no, the bending machine, the bending law, we must bend the law. Grabe mga kupal na ito. Akala ko nga mga pangit lang at walang pinag-aralan ang mga bastos, mali pala. Grabe mga yung mga kakampi ng mga buhaya dito Kasanukin, bagtit, kamit, langgong. Sino ti langgong? Di agtatakaw? O ni Kiko Barsaga, sige. O anya ti Isisebio. Di agtatakaw o no ni Kiko Barsaga, sino ti Mang Pirpirdi? Di agsasaot ag 5 peso? O di aglimliming ngamin nagtakaw? Ti bilyones nga kwarta ti tattao. O sige, agilokano tayo tatta. Kasta ti kayat yo, sige agilokano tayo. O kasanokit bagtit kamit langgong. O may mayat agbagtit kay sagtakaw. O sige, agsasao kayo. Agsasao kayo, awanti am-amuyo. Agpaypayso ato'y kunkuna ni Kiko Barsaga ke. Apay agungit ka. Sapay ko mga kwarta ti intid kun. Tatlo ang kang agong ungit. Agpaypayso ajay. Anyay bagbagayo, agbagtit ni Kiko Barsaga. Ngamin, buyo, da kayo, kakadwayo di agtatakaw. Kasta ti kay kayat yo. Anya, no anyo kadwa, ibasyo, pero no kadwayo, kay kayat yo. Sige, agilokano tayo. Garin mo noon sa health, kwan din yan noon hanggang now. Huwag mong kalimutan, daming batan namatay tinurukan ng dengbak siya. Queen Garin. Hindi siya nababagay sa kanyang posisyon. Sinong nababagay? Mga magnanakaw? Sige nga. Nasaan yung mga kinanta ng mga diskaya dito? Nasaan sila? May congressman ba na in-interrogate? Pinatawag sa Blue Ribbon? Meron ba? Nasaan yung inaanak ni Tito Soto na si Atayde, congressman? Ayun, kinasuhan na din. Ba't hindi pinatawag? Baka kunwari kaso-kaso lang yan. Maniniwala kami pag may nakulong. Mas mabuti na yung bastos kaysa magnanakaw. Yan ang sinasabi ko. Sabi ni exactly Nick Kawili Jr. Exactly. Mas mabuti na yung bastos kaysa magnanakaw. Yan, si Tatay Digong bastos. Pero, magaling na Pangulo. Hindi rin magnanakaw. At takot ang mga adik. Ngayon, may natatakot ba? Pati mga buhaya, akala mo mga linta na mga zombie na hindi nakasipsip ng dugo. Ngayon, pinagsisisip-sip nila. Pati, nako mga kababayan. Barsaga, 100 kaban na bigas pa ang kakainin mo bago ka mag-house speaker. Alam nyo,
si Kiko Barsaga, maraming may gusto dito. Mas magaling pa ito kay Vico Soto. Itong si Vico Soto nagagamit ng mga politiko, ng mga magnanakaw. O, tignan mo. Dahil kalaban niya ang mga diskaya, diniscredit niya. So, ibig sabihin ng mga diskaya, walang sinasabing totoo sa mga binanggit nilang mga big fish doon? Ba't hindi nyo ipatawag sa Blue Ribbon Committee? Sige nga. Eto ba? Palgarin. Kahit makikita sa video, hindi siya pinuntahan ni Kiko. Siya ang nang-block kay Kiko. Pal talaga tong dembak siya, disgrasya. Tignan nyo mga kababayan. Si Garin ang nagpunta sa harapan ni Kiko Barsaga. Hindi si Kiko ang nagpunta sa mukha ni Garin. Kaya, eto panoorin nyo ng maigi mga kababayan. Tignan nyo, nagalit po si Garin. Yung isang congressman, mga kababayan, nagalit. Sige nga po. Mag-comment nga po kayo. Ano sabi ng mga comment? Sampal mukha ni Kiko Barsaga. Yan, sinampal nga siya, mga kababayan. Sinampal ang mukha ni Kiko Barsaga, nagalit si Garin. Sabi naman ni Kiko, sana pera na lang para hindi ka galit, para happy ka. Grabe mga kababayan, ano ba sinasabi dito? Videohan ang mukha ni Sandro. Buti nga, Sato, Kiko, nakatikim ka ng sampal. Ha, nasampol lang katuloy. Pang-asar talaga, pero tama lang yan. Dapat makatikim ng kahihiyan yung mga magnanakaw na politiko. Saludo ko sa'yo, Kiko Barsaga. May sayad, bakit pinoto nyo yan? Naku po, baka manalo pa ito na speaker. Baka manalo pa ito na senador. Kung itatapat itong si Sandro sa Kiko Barsaga mag-senador, baka iboto itong si Kiko Barsaga. Naku po. Mga kababayan, di ba? Ito po i-check nyo po mga kababayan na. Ito po yung sinabi ni Kiko Barsaga. Ito, check nyo po mga kababayan. So yan po. He was poking his phone on my face. Sabi ko, wag kang ganyan. I don't think it also nice na popok yung Filipino sa mukha ko. Telepono sa mukha ko. Ito po mga kababayan. He was poking his phone on my face. Sabi ko, wag kang ganyan. I don't think it's also nice na ipupok mo yung telepono sa mukha ko. Hindi naman ikaw ang pinupok si Sandro Sorry kong Garin, dapat pala pera yun para happy ka. Tingnan nyo mga kababayan. Ba't hinahayaan ng kinaukulan ng ganyang attitude ng isang elected official? Tingnan nyo, ba't hinahayaan daw? Ba't hinahayaan nyo din yung mga magnanakaw? Sige nga. Ba't pag pinagtatanggol ni Marcoleta ang batas, ayaw nyo? Kayo na, kokonti lang kayo. Di ba mga kababayan? Kokonti lang kayo dyan. Di ba? Ano masasabi nyo dyan? Mga kababayan, di ba? Kasi galit kayo pagka hindi nyo gusto. Galit kayo pag kinakalabang kayo. 'Di ba? Galit kayo. Tignan niyo si Senador Marcoleta, pinagtatanggol ang batas. Ipinaliwanag na sa inyo kung bakit. 'Di ba? Yung pagkakaroon ng WPP ng mga spouses ng Diskaya.
Hindi nyo sinusunod yung batas. Itong si Tulfo nagyabang. Akala mo kung sino. Sigaw ng sigaw. Wala namang alam. Mas magaling pa si Robin Padilla. Mas magaling pa si Lito Lapid. Kahit tahimik yun. Maraming nagagawa yun. Itong si Tulfo. Dalo Bender. Di ba mga kababayan, nakikita nyo po ang katotohanan dito? Itong si Tito Soto, wala namang alam sa batas. Hindi naman umobra kay Marcoleta. Pati itong si Ping Lacson, puro opinion, guni-guni. Huwag mong pakialaman ng opinion ko. Labas yan ng Senado. Ikaw ang Blue Ribbon Committee, huwag kang magsasabi ng opinion. Ito kasing mahirap mga kababayan, pag wala kang alam at hindi ka abogado, gagawa-gawa ka ng opinion mo. Hindi naaayon ang sinasabi mo na nakasulat sa saligang batas. Tapos sasabihin nila, opinion nila. Bakit kinwestiyon ba kita nung nagsalita ka ng opinion mo? Hindi naman nagsasalita ng opinion yan eh. Pag according to Dalo lagi eh. Ngayon, nakakalungkot. Itong ICI na ito, ang nangyayari, nag-iimbestiga sila. Kunwari, magpapatawag sila ng mga sangkot, pero hindi natin nakikita ang tunay na nangyayari. Saan ka nakakita? Itong ICI na ito, na binuo ni The Junior. Nandyan si Magalong, nandyan yung mga retired justice, sila Carpio. I-correct nyo po ako kung mali ako. O ngayon, nakikita ba yung ginagawa nila? Wala po. Kasi parang balita, 2 beses na lang ang gagawin na investigasyon ng Blue Ribbon Committee after isasubmit na yung mga ebidensya sa ICI. Nakikita ba ang ICI? O isang uri lang ito ng pagtatakip mga kababayan para hindi mahuli yung mga malalaking buhaya dito. Kaya tinanggal nyo si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee. Sige nga po mga kababayan, mag-comment nga po kayo. O ngayon, binabas nyo po itong batang si Kiko Barsaga. Kasi nga nare-real talk kayo. Sana pera na lang. Para happy ka. O sabi nyo, Janet Garin, sana pera na lang daw para happy ka. O yan, na-real talk ka tuloy. Karamihan kasi sa inyo dyan, hindi ko sinasabi mga kababayan na si Garin ay buhaya ha. Si Kiko Barsaga nagsabi, sorry kong Garin, dapat pala pera yon para happy ka. O tignan mo. Mag-comment kayo. Ano naman ang masasabi nyo mga mahal kong mga kababayan tungkol dito sa ginawa ni Kiko Barsaga? Hindi naman si Garin ang pinunta ni Kiko Barsaga kundi si Sandro Marcos. Nagtanong lang siya kung ano or kumusta yung kaso ng kanyang tito Martin Romualdez. Biglang humarang ang muka ni Garin. Aba, nagalit, biglang sinapak. Ano masasabi niyo po? I-comment niyo po ang inyong mga sari-saring mga komento, mga reaction dito mga kababayan. Salamat po ng marami. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like naman dyan, isang share at isang subscribe. Salamat po.